Halaka mga kababayan, Bintolpo Bitag bumanat dito kay Boying Romulya mga kababayan at patungkol nga ito mga kababayan sa ICC warrant kay Bato de la Rosa mga kababayan. Matindi itong banat ni Bintolpo. Sabi niya dito, ombudsman ka, hindi ka ho media. Nako mga kababayan, pakinggan nyo ito. Itong banat ni Bintolpo na talagang ikakagulat nyo mga kababayan. Ito ba ito sa langit ang tatamaan dapat mabukulan? Wag magagalit pala. Kailan ba naging journalist itong si Ombudsman Remulla? Hindi ibig sabihin humarap ka lang sa camera, may mikropono ka na, may ilaw ka na, daldal ka na, journalist ka na. I don't think so. 4 na haligi lang nasa bansa po natin. Hudikatura, lehislatura, ehekutibo, at media. Ombudsman Boying, nasaan ka? Ben Tulfo Fun Filter. Kamakailan, ipinagmalaki po sa media may Ombudsman Boying Remulla na may kopya raw siya ng arrest warrant dito po sa ICC para kay Senator Bato de la Rosa. Nangyari ito sa kanyang press con sa Ombudsman kamakailan, last week. Tinanong siya ng mga kapatid namin sa industriya, ang media, patungkol sa arrest warrant na kung saan ang DOJ, Department of Justice, wala pang kopya ng confirmation. Ganun din, kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Remulla, wala rin silang natanggap na arrest warrant sa ICC dito po kay Senator Bato de la Rosa. So, saan ang galing po, ano? Ito po ang sagot ni Ombudsman Remulla sa press con na ipinagmalaki niya. Na-scoop niya raw ang lahat. Wow! Double, wow, wow, wow. Bow, wow, wow, wow. Ito pong pahayag ni Remulla. Sabi niya, kasi as a journalist daw sa kanyang programa, na-scoop niya raw. Nakita niya. Wow, double, wow, wow. Bow, bow, wow, wow. Kailan ba naging journalist? Wow, 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 wow. Itong si Ombudsman Remulla, nagka-programa ka lang sa radyo, sa telebisyon, siguro radyo, journalist ka na. Medyo, mag-iingat po tayo sa salita. Ang journalist po, larangan po yan. Hindi basta-basta dahil humarap ka na sa mikropono, meron ka ng ilaw dyan, at sa studio ka na, journalist ka na, binigyan ka ng programa, hindi, host ka lang. Hindi, nagdadala ka na ng programa. Iba po yung journalist nag-aaral eh. Nasa puso po yan. And then, science po yan. Bachelor in Science in Journalism or Bachelor of Arts in Journalism. Depende na po yan, ano? 4 na taon na kurso po yan. Seryoso. Kaya para doon sa gusto maging journalist, pinag-aaralan po yan. Yung totoong journalist, hanggang kasalukuyan, tatrabaho po sila. Independente. Pero yung puso po nila, mamamahayag. Mag-iingat po tayo sa salitang journalist. Marami po nagsasabi na porket humarap ka na sa camera, may ilaw ka na, may cellphone ka na, live ka na, journalist ka na. Mali! Hindi po pwede kahit na nagprograma ka sa radyo, bumibili ka ng programa mo sa radyo, journalist ka na. Hindi! Black timer ka lang. Kasi ang black timer, now you see it, now you don't. Pag wala ka na, wala na. Pag wala ka ng oras mapili, wala na. So, wala kang platform. Iba po yung journalist na nananatili po sa tagal ng panahon, nagsusulat o nagbo-broadcast, nandun po sila. Kasi yung kanilang pinapasukan, mga institusyon na kung saan may lisensya, may prangkisa. Hindi ko po sinasabing initsapuera po natin yung mga vlogger. Kasi may mga vlogger po na dating journalist po sila. May mga iba nagbablog po sila. At wala mga sama riyan. Yung ating sinasabi lang, hindi ibig sabihin humarap ka lang sa camera. May mikropono ka na, may ilaw ka na, daldal ka na, journalist ka na. I don't think so. You may be a lawyer. You may have been a congressman. You may have been a DOJ secretary, you may have been an ombudsman, but you'll never be a journalist. Why? Kasi hindi yan ang larangan mo eh. Let me spar with Ombudsman Remulla, that DOJ, as a journalist. Ito po mga simpleng katanungan, Ombudsman Remulla. Kanino mo nakita? Bakit mo nakita? Sino nagpakita? Saan mo nakita? Kailan mo nakita? Paano mo nakita? The
5 W's and 1 H, kompleto ka na dyan. May storya ka na. Ayun hinahanap ng mga kapatid namin sa industriya. Kompletohin mo yan. Pag nakompleto mo, may storya ka na. Sabi nga nitong si VP Sara na palaban at may konting pitik. Yung retired journalist na kapilyido ko, chismoso raw, Marites, under the guise na nakascoop din. Hindi ko na babanggitin ang pangalan kasi matanda sa akin yun eh. Kapilyido ko nga eh. Iba-iba po kami pag sinabing dahil magka-apelyido kami, pareho kami, magkaiba. Apelyido niyo pareho, isang dugong dumadaloy, pero magkaiba sa prinsipyo, sa paninindigan, sa common sense, sa wisdom, sa knowledge, walang commonalities. Hiwalay natin yung fact or fiction. Let's leave it there, mga boss. Kapag ikay journalist, be ready with your credible source. And even go to the extent na kung nalalagay ka sa alam, protect your source at all times kasi mawawala ang kredibilidad mo. Kaya po natin sinasabi to, pag nawala ang kredibilidad mo, wala na magtitiwala sa'yo, sira ka na. Ilang beses pa dapat makuryente yung isang tao, lalo na pag journalist ka. Puro ka kuryente, puro semplang. Marami po yan, mga vloggers, marami pong mga nasa media rin nakukuryente. Ipaglaban mo kung talagang totoo, kung meron ka pinanghahawakan dokumento kasi kung hindi, wala na magtitiwala sa iyo. Everything is a joke. Kaya ako naniniwala, no? Kapag ikay nagprograma lang sa television o naging host ka or binigyan ka ng programa dahil doon sa katungkulan mo bilang ombudsman or secretary or sino man, hindi ka journalist eh. Host ka lang. At hindi ka pwedeng tawagin journalist kasi sa buong buhay mo, hindi naman yan ang trabaho mo. 4 na haligi lang nasa bansa po natin. Hudikatura, lehislatura, ehekutibo, at media. Ombudsman Boying, nasaan ka? Matagal na po sinasabing anti-dynasty bill. Sa palagay nyo kaya itong anti-dynasty bill, mapapasa to? Ilang dekada, ilang panahon na, panahon pa ni Kopong-Kopong, panahon pa ni Ewan, marami pong mga politiko, yung pamilya po nila, pinasok na, yumaman na sila, nagpalawak na sila, nandyan na sila sa game politiko. Kapag sila'y nagumpisa na, hindi nila bibitiwan ang kanilang bulwarte. May nakikita ka, asawa, gobernador, kapatid, congressman, anak, mayor, or mga konsehal, nandoon na sila. At ang kanilang dahilan, yun yung ginusto ng tao eh. Pakinggan natin si Boji D. Ang paghahain ng panukalang anti-dynasty bill. Panahon na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay sa usaping ito at aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan. Hindi ko po itinatanggi sapagkat naniniwala ako na ang paglilingkod ay hindi minamana kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Marami po akong pamilya na nasa pwesto pero may ilan din naman pong natalo sa eleksyon. Sa uli, taong bayan pa rin ang nagpasya kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanilang mga lugar. Ang layuning ito ay hindi upang hadlangan ang sinuman, kundi upang palawakin ang pagkakataon para sa mas maraming Pilipino na makakapaglingkod at makibahagi sa pamahalaan. Very good! Play it! Let's walk your talk and walk the walk. Ito pong anti-dynasty na to. Maganda pong layunin ito. Ako po, naniniwala po ako dyan. Lalo na kapag ikay may balwarteng hinahawakan. Or sasabihin nila, well, hindi lang balwarte. Kayo nga mga Tulfo, dynasty kayo eh. I reserve my right not to comment on it, but you know what? I have a say about it. Ang dynasty kasi, tagal ng panahon, hinawakan mo na ang balwarte mo. Ultimo pusa, aso, katulong, driver, pahinante. Ipapasok sa politiko para hawakan mo talagang bulwarte mo. No? Yung ibig sabihin noon. Kami bang mga Tulfo dynasty?
Marami magsasabi, oo. Kung pinalusot ka, kung lumusot ka lang, 3 na kayo eh. Meron pang 2 sa Kongreso. 5. Mabigat po, sinasabi natin yung sinasabing dynasty. In fact, yung aking bunsong kapatid si Erwin Tulfo, ilalaban niya raw Aytay Dynasty. Well, very good. Good luck. Kasi ang mangyayari dyan, malalagas ng husto ang Senado natin. Malalagas pati yung mga sinasabi nasa, nanilbihan sa lokal na pamahalaan, gobernador, congressman. Maraming malalagas. Marami po. Kasi kung titingnan po natin, ako, nagbabalanse po ako. Pero ako tatanungin nyo, panahon na para tingnan yan. Pero dapat ang tingnan, suriin. Kasi ang dali pong sabihin. Ang sarap pakinggan sa mga tainga. May mga taong naniniwala. Hindi, kasi magaling na pamilya to eh. Magaling sila pagdating sa public service. Totoo, merong ganyan. Lalo-lalo na sa bagong henerasyon ngayon. The next generation will determine kung mga trapo mga ba ang mga politiko natin. Kasi ganito, 3 henerasyon po. Mga Danao generation, yung mga senior citizen na pababa. Yan ang sinasabing solid trapo. Nga ba? Hindi naman lahat. Merong the new generation, yung mga pagdating ng mga 40, 50, 60, na-train na mga nandoon yung mga 60 or mga senior na ngayon. Danao generation, the new generation, the next generation. The next generation, ito po yung mga batang medyo galing pa po sila, pure pa rin ang kanila, idealist pa rin sila. Okay lang yun, ano? Pero pag nakita mo sa Kongreso, may mga bata ngayon, the next generation. Bantayan po natin kasi iba po ang kanilang ways. Meron din naman semplang. Bata pa lang kung ano nang pinagsasabi, hindi na ako magpapangalan dyan. Magagawa nga ba talaga? Mapapasa ba tong anti-dynasty bill na to? Well and good. Kung ang layunin yan ay maganda, walang problema. Kung ikabubuti ng taong bayan, alam niyo po kasi, pag pinag-uusapan po natin anti-dynasty bill, may pros and cons dyan. Pero, 80% trapo. 20% may natitira pa. Naniniwala po ako na ito pong anti-dynasty bill should be taken seriously ng mga bayan. Ang taong bayan, ang sisigaw nito, tigilan na yung mga trapo na nandyan na, nagkatahong na ang kanilang mga binte sa larangan ng politika. Addicting na para sa kanila. Wala na silang saysay sa mundong ito kapag hindi sila magiging politiko. May mga ganun. May masama ba dyan? Depende. Paano ka tumingin? If anti-dynasty bill will be passed, it could fulfill a constitutional mandate by clearly defining the meaning of political dynasty. To promote fairness, competition, and broader participation. Hindi ka mandaraya, hindi mo pagsisiksikan ng pamilya mo, kapatid mo, misis mo, kaanak mo. Kung minsan, kahit na anong gusto mo, kung sino mang magaling manghatag, siya ang iboboto. So ako po'y pabor sa sinasabing anti-dynasty. Tama po yung Speaker of the House na nasa tao po yan. Suportado ko po, naniniwala po ako dito po sa anti-dynasty bill. Paano kaya patutupad to? Ang tanong lang po natin, realistically speaking, malalagas po. Maraming mawawala kung talagang ipatupad to. Pero ang pagpapatupad nito magiging problema. Kasi meron nga naman mga pamilya na magagaling. Sayang naman pag tinanggal mo sila. At hindi ko sinasabi kami yon sa apelyido ng Tulfo. Hindi ko sinasabi kami mga Tulfo. May mga pamilyang nasa larangan ng politika na magagaling talaga. Respetado mo, makikita mo. Pure. Merong iba, swapang. May iba, wala na. Feeling nila, sila na lang tao sa mundo. Iba yun. Bato-bato sa langit ang tatamaan, dapat mabukulan. Wag magagalit pala. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa banat ni Bintol po, no, dito kay Secretary Boyeng Remulla at patungkol din dito sa sa anti-dynasty bill, no? So palagay ko matagal pa ito maaprubahan mga kababayan. Kung maaprubahan man ito, marami malalagas, sabi nga ni Bintol po. Pati yung mga kapatid niya lagas dito, pati yung mga pamangkin niya, sigurado. At hindi naman lahat ng mga dynasty, no, mas ang inuuna ay yaman yung
inuuna lagi ng ibang mga dynasty na nasa politika. Yung iba naman maayos naman. Like Duterte sa Davao, ang ganda ng Davao mga kababayan, 'di ba? At marami pa namang mga pamilya na maayos din. So palagay ko hindi lang natin alam. Baka maaprubahan nga itong anti-dynasty bill. Pero dadaan pa kasi ito sa Senado eh. Baka yung ibang senador umayaw din. Ayaw itong aprubahan itong anti-dynasty bill. Tapos, so ayun nga mga kababayan, pagka naaprubahan itong anti-dynasty bill, marami nga mawawala, no? Na mga pamilya sa politiko. At may pagkakataon na rin yung iba na makapagtakbo din, no? Sa politika mga kababayan. So ayun, mag-comment kayo mga kababayan kung ano pong masasabi nyo dito, at sa mga bagong pasok, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.